Hello Cruelas, mabuhay! This is Gaysel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber and returning viewers, thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaysel Ortega, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. At road to 8,000 subscriber na tayo. Thank you so much sa mga suporta. Intro, pasok! At syempre, nakita naman ninyo ang ating pag-uusapan, nakita naman ninyo sa thumbnail, o diba? Si Miss Mexico at saka si Miss Philippines, si Miss Michelle at saka si Miss Melissa. Dalawang M and M. Sino ang kakabog? Palagay ko, nararamdaman ko sa aking puso so far, bago ang preliminary competition, na sila ang last two standing. When it comes to experience, merong Michelle D galing Miss World, Melissa galing Miss Earth. When it comes sa beauty, Michelle D Oriental Beauty, at ito naman talagang si Miss Melissa ay merong Caucasian Beauty. O, di ba? Magkaiba sila ng beauty pero parehas silang tahimik lang, tapos pinapansin lang sila. Mga ganon, hindi yung laban na laban, hindi yung nag-epal na epal, hindi yung give na give, hindi yung papansin, yung epal, yung anong ba tawag doon? Yung mga kulang sa pansin, hindi sila ganon. Talagang nadaan lang sila, pinagkakagaluhan na. Ganon yung level nilang dalawa. Parang low-key lang, ganon. Huwag tayong masyadong epal-epal sa mga tao or epal-epal sa mga kandidata. Very low-key lang yung approach nila sa Miss Universe. At palagay ko, for me, bago ang preliminary competition, itong talagang attitude ng dalawang to ay mag-shine sa Miss Universe competition. Tapos, when it comes sa advocacy, wala din. Women empowerment, itong si Miss Mexico, at saka autism awareness naman itong si Michelle D. At when it comes sa speaking skills, kabugera din itong si Mexico, also din si Michelle D. At nakita ko na in person itong si Melissa Flores, na napaka-Diyosa talaga in person, na very mahinhin lang, pero ang striking, ang beauty. Same as Michelle D, na dati nung naunang nakita ko siya, mahiyain lang or sa gilid-gilid lang at hindi masyadong epal na epal talaga yung eksena. I like the mga OOTD ni Michelle. Kung baga si Michelle yung mga fashionista dito sa Miss Universe 2023, si Melissa Flores ay talagang lumalaban din ng bonggang-bongga when it comes sa pa-OOTD. Kung si Michelle ay may pagka-boy, si Melissa may pagka-girlish. Kaya feeling ko talaga sila ang last two standing dito sa edition na to so far. Kaya binlag ko talaga sila, nararamdaman ko. Tapos kahapon naghawak kamay sila. Nararamdaman ko talaga na may something na parang nakatadhana na sila ang dalawa ang mag-last two standing. May pa-picture sila, may patalikod, may pa-iwan. Kami ang mag-Miss Universe. Ganon. Hindi ako hanas, magva-violent reaction or ano ba tawag doon? Kung anong lungkot-lungkutan, kung sila man ang last to standing, kung sino man ang manalo sa kanilang dawa, si Melissa or si Michelle, walang problema. I think so. Ganun ako katiwala kay Melissa Flores. Kahit hindi siya makasagot ng bongga sa Q&A, halimbawa sa final Q&A sa Miss Universe, parang magiging Olivia Culpo siya. Kahit hindi siya makakasagot ng bongga, kakabog pa din siya at may chance siyang manalo sa Miss Universe kasi nga doon sa personality niya, doon sa ano ba tawag dito, sa communication skills niya at doon sa advocacy niya. Parang si Olivia Culpo ang ano mo sa eksena na ito sa kanya. Ganun yung vibe niya ni Miss Melissa Flores.
Si Michelle D din naman, hindi rin ako magtataka na maging Miss Universe siya. Hello, di ba? Sa pinapakita na lahat ng boxes, tinicheck niya at pwede siyang manalong Miss Universe. Talagang, kumbaga, kung dalawang ito ang magla-last two standing, wala na akong hihilingin pa, maging masaya lang, o, diba? Pero alam kong yung mga ibang Pinoy ay maghahanas kung si Melissa Flores. Kasi nga, chu, ganyan. Kung yung halimbawa si Melissa Flores, yung mananalong Miss Universe, ay nako, pinanalo lang yan kasi sila ang mag-host next year. Ay nako, ang daming issue yan, postaan pa tayo. Ay nako, chu. Ay nako, deserving talaga ni Michelle, siya ang pinakamalaging sumagot. Ay, mga ganyan, mga kamalians, in short. Pero manifest natin na hopefully, Michelle D ang mag-uuwi ng ika-5 corona para sa Pilipinas at pwede rin Melissa Flores ang mag-uuwi na ika-4 na corona para sa Mexico. Oo, papantay na. If ever man na manalo si Melissa Flores, papantay na ang corona sa Pilipinas. Papantay na yung dami ng corona sa Miss Universe sa Pilipinas. Kung sakali kung sakali man. Pag si Michelle D naman ang manalo, papantay ang dami ng corona natin sa Puerto Rico. Di ba? Kumbaga, win-win situation din talaga ng bonggang-bongga. At kung sakali man na hindi man manalo si Michelle D, ay mas nanaisin ko maging second runner-up na lang siya. Alam mo kung bakit? Kasi hindi masakit, mas masakit yun. Kasi kung first runner-up, masakit. Charot lang. Hindi, pag second runner-up kasi wala pa tayong placement ng second runner-up, mag-e-enjoy tayo. Kung first runner-up kasi, isa na lang, hindi pa nanalo, mas okay na yung second runner-up. Parang feeling ko, mas tanggap ko, mga ganong level, pag second runner-up. Hindi ko alam, para lang sa akin yun ha, ewan ko para sa inyo, pero masakit kasi pag first runner-up, isang hakbang na lang, hindi pa nag-Miss Universe, di ba? Bet ko na lang yung second runner-up at least, di ba? Dalawa pa yung eksenahan mong malagpasan para maging Miss Universe. Parang at least na second runner-up. O mga ganong level. Pero, oh my God, gusto ko queen. Gusto ko winner si Michelle D. Si Melissa Flores, ganun din. At simula talaga nung naghawak kami sila, nasa prediction ko naman na talaga silang dalawa. Talagang nag-uungusan silang dalawa. Kasi nga, kilala ko silang dalawa. Nakita ko sila in person silang dalawa. So, sa kanila talaga ako magbe-base kung sino ang magiging Miss Universe. So, nung naghawak kami pero tropa sila simulang day 1 pa lang. Talagang lagi silang magkakasama. Lagi silang isa sa isang grupo. Tapos, nung nagkahawak na silang ng kamay, tapos nagpa-picture sila. Uy, ramdam na ramdam mo talaga na nakaka-queen silang dalawa. Yung face, yung tingin, yung eksena, nakaka-Miss Universe. Ayun, yan. I'm so excited talaga sa mangyayari. Sana ibigay nila yung kaya nila. Kasi sila ang last top 2 ko sa aking preliminary prediction. Hoping talaga ako na silang dalawa ang mag-perform ng bonggang-bongga dito sa preliminary interview. Sa preliminary interview and preliminary competition. Ayun, nasa kanilang dalawa yung yung utak ko, siya ba, di ba? Pero nandun pa rin yung pagka Pinoy ko na, hindi, Pinoy ako Michelle dito. Pero nandun yung sentimental favorite ko kasi si Mexico na, hindi, si Mexico to kasi kilala ko siya, nakita ko na siya. May ganong naglalaban. May ganong naglalaban sa utak ko at hindi niyo ako masisisi. Tao lang ako at hindi ako manghuhula na mahuhulaan ko kung sino yung winner. Pero hopefully silang dalawa talaga ang last two standing. Kung hindi man silang dalawa ang last two standing, sana second runner-up si Michelle. Gusto kong mayroon ng second runner-up ang Pilipinas kung sakali mang maligwak man ha, pero purya buyag purya gaba. Gusto ko winner talaga, syempre Pinoy tayo, manifest natin yan. Bumoto ako para maging winner si Michelle D. Tapos hindi ko i-wish na mananalo siya. Syempre pagpe-pray ko yan ng bonggang-bongga. Pero kung hindi man si Michelle, sana si Mexico. Ayun. Pwede naman yung iba din, pero di natin sila babanggitin sa vlog nito para lang talo sa kanilang dalawa. At kung may isi-ship man ako, siya yun, si Mexico kay Michelle D. Naggawa ng kwento, di ba? May siniship kayo, di ba? Ano ba yun? For the universe. May siniship kayo, pero gusto ko talaga ang M&M to universe.
Diba? Gumawa ng kwento. Maraming salamat guys. Ano ang inyong opinion na hopefully last to standing yung dalawang ito? Ho? At kung hindi man manalo si Michelle, di sana wag na lang yung first runner up kasi masasaktan talaga ako ng bonggang-bongga. Hindi ko kasi mas masasaktan ako kung first runner up kaysa sa ibang ranking. Nakakatuwa yung nararamdaman ko. Hindi ko alam at hindi nararamdaman ko. Pero syempre, comment down below kamo yung mga views and opinion ninyo, mga violent interaction ninyo sa pinagsasabi ko ngayon. Diba? Parang wala lang ako sa wisyo. Gusto ko lang silang may content na dalawa. O, ganun, diba? Parang wala lang kwenta yung vlog na ito. Pero gusto ko lang ipaalam sa inyo na sila talaga ang sentimental, favorite ko, at saka bias ko. O, diba? This has been Jaisel Ortega. Hanggang sa muling kalokohan, paalam.